kasama ng kalikasan. Kasama ang lahat sa pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan. Kasama ng kalikasan. Kasama mo at kasama ng lahat sa paghatid ng mga impormasyon, balita at opinyong pangkalikasan. Tayo na at samahan na natin ang mga kasama sa radyo at telebisyon. J-Lib at Attorney Asis Perez. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po dito sa ating of course hindi ko matawag na guest kasi sa tiga dito siya talaga. Sa ating kasama ngayon Angkor ngayong umagang ito, walang iba po kundi ang ating kaibigan at ating benefactor ng kasama ng kalikasan, si Mayor Tito Ojeda. Good morning, Mayor. Magandang umaga po sa lahat at maraming salamat po. Kasama namin kayo dito sa ating programa tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At alam po ninyo, sa bagay may commitment na naman ako dito po sa ating host. Pero sabi ko, tama-tama, ibabati ko hindi lang yung aking sarili, hindi lang yung mga taga-Chaong, kundi buong taga-Quezon at lahat ng taga-Quezon at taga-Calabarzon. Karangalan po natin na may Yusek na talagang tuwan-tuwa po ang marami. Yusek Asis Perez, inyong pagbabalik. Balik DA kayo eh. Opo. Napagtiwalaan po tayo na makapaglingkod muli, nabigyan ng pagkakataon na muli maglingkod sa ating sambayanan. Sa pamamagitan po ng Department of Agriculture naman. So it's an honor for me and of course malaking challenge, pero siyempre alam naman ninyo, Mayor, yung mga taga Quezon pagka may hamon hindi yan umuurong. Yusek Asis Perez, binalikan ko uli, kinonsulta ko uli yung Webster Dictionary. Policy, planning, regulations. Sabi ko, yung pong nandun sa appointment ni Yusek Asis Perez, sabi ko, parang taga-Chaong na, taga-Quezon na magpapatakbo ng Department of Agriculture. Tutulong po sa pagpapatakbo ng Department of Agriculture. Ang magpapatakbo po doon talaga yung ating sekretaryo at yung pong ating papel ay to support the implementation of his programs and policies. Attorney, bago tayo pumunta ron sa ating guest at iba pang mahalagang portion itong programa natin, kwentuhan naman nyo kami, maiksi lang. Ano bang nangyari? Bakit may dilawan? Bakit may pink nung nakaraan na biglang nakapasok dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos? Ano po ba yan? Nag-apply ka o sinong kumuha sa iyo? May nagrekomenda sa iyo? Ano po bang maikling kwento? Bakit sapagkat napakabigat po nitong responsibilidad, itong appointment na binigay sa iyo as Yusek na siyang mangasiwa nga po sa planning, policy at regulations. Paano pong nangyari, Attorney? Well, alam po ninyo, si Secretary, magkakilala po kami matagal na. Siya po ay, siyempre, nasa fishing industry po si Secretary Laurel. Secretary Kiko po dapat ang itatawag sa kanya. Gusto niya, Secretary Kiko. Para, Pagkatapos po, siyempre, dahil magkakilala kami, inimbita po niya ako. Sabi niya, iniimbita ako ng Presidente bilang Secretary ng Agriculture. So I knew this more than a year ago. Ito si Secretary Kiko? Na iniimbita siya bilang Secretary of Agriculture. And so sabi ko sa kanya, maganda yan. At kung tatanggapin mo, we will support you. Sabi niya, sigurado ka. Ayun, sabi ko, of course, tutulungan ka namin, susuportahan ka namin. Kasi nga po,
nakikita ko na meron siyang kakayahan, meron siyang dedikasyon, at saka alam niyang gagawin. And so we told him, sige, pagka na-appoint ka, susuportahan ka namin. And then, sabi niya, pagka i-appoint ako, isasama ka. Ayun. So nasabi na niya sa iyo na ikaw ay gagawin niyang USEC? Ang sabi po, isasama. Isasama. Walang designation. Wala akong designation muna sapagkat siguro ang impression ko noon, babalik niya ako sa fisheries. Okay. Pero yun nga, nung sinabihan na siya ng pangatlong beses na siyang inimbita, hindi na siya nakatanggi. Ng presidente. Pinatawag po kami pagkatapos sinabi na sa akin na ito yung magiging role. Sinabi ko naman na alam nyo na ako na may nasa kabilang kampo at saka ako'y dating of course nasa Aquino administration. Pero ang sabi niya wala yon kasi ang mahalaga yung may gagawin tayong trabaho. And true enough, nakita ko rin naman, personal choice ko rin yon, na nakita ko kasi si President Marcos ay clearly may bias for the farmers And so, kung nung nakita ko na may bias naman para sa mga magsasaka, sa kanyang mga actions and pronouncements, I think yung kanyang policy direction ay talagang pwede pong suportahan. Hindi lang po ng mga sumama sa kanya noon dati, pero lahat po ng mga Pilipino pwedeng sumama sa kanya sa larang ito. Sa makatuwid, attorney, matagal na kayong makakilala ni Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Opo. Sapagkat alam naman nating lahat, naging direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ating kababayang si Attorney Asis. So matagal na kayo sapagkat ang negosyo ng mga Chu Laurel ay may kaugnayan sa industriya ng pangisdaan. Actually, hindi ho kami matagal magkakilala. Nagkakilala lang kami talaga towards the end of my term. Nung patapos na. At naging mas malapit kami nung pagkatapos ng aking termino. Kasi alam niyo naman, Mayor, ang ugali ko, pagka panahon nung ako'y nakapwesto, hindi ho tayo masyado nakikipagkaibigan o nakikipagmingle sa mga tao. So we are working with them strictly on a professional level. Pero after nung matapos yung termino natin, mas nagkaroon kami ng pagkakataon na magkakilala lang mabuti. Ayun, nandun na. Nakita na natin, nahagip na natin nung BFAR Director, si Attorney Asis, bandang huli na nagkakilala sila. At walang masyadong malapit na relasyon nung nakaraan sapagkat alam mo naman yung sa gobyerno, Attorney, nandyan lahat. Pag ikay nakaposisyon, nandyan lahat yung mga dikit, lahat ng mga maikiusap, lahat na katulad ng binanggit ni Attorney Asis, yung kanyang ugali ay siyempre may nakalinya. Kaya yun Attorney ang pinakang sikreto. Kaya ka kinuha. Kilala ka niya. Siguro po, at saka isa pa, siguro, malaki ho ang naging tulong din ni Secretary Laurel nung panahon ako yung nakaupo. Kasi very instrumental ho sila, Mayor, dun sa pagkakakuha natin dun sa Western and Central Pacific Tuna Commission Area of Operation. Ano po yan, Attorney? Bali nakakuha tayo ng isang malaking lugar sa Pacific na nakapangisda lahat yung ating mga mangingisda. At sa tulong yun ng kumpanya nila. And nakakuha tayo. Dati dati wala tayo doon hindi tayo nakakapangisda. Bakit? Kasi pinagbawalan ho lahat pero nakuha ng Pilipinas yung isang lugar doon. At kaya medyo naging panatag din ang loob ko sa kanilang kumpanya kasi tumulong sila na makuha natin yung isang malaking lugar sa Pacific. Pero hindi sila nangisda. Ang nangisda yung iba. So nakita ko rin na very comfortable ako na meron siya lang ginagawa na hindi para sa sariling kumpanya nila, kundi para sa lahat. Kaya parang yung comfort level ba, Mayor, na alam mo yung gano'n, na mahalaga din siguro yun sa mga desisyon. Kung alam mo, halimbawa na mabuting tao yung sasamahan mo, masipag. Correct. At saka alam naman natin na may kakayahang gumawa ng tama at gumagawa ng tama. Siyempre, napakasarap na magtrabaho kasama siya. Okay. Po ba? So, ang pupuntahan po natin,
hindi po lang Department of Agriculture, hindi lang pangisdaan. Papunta na naman ulit tayo doon po sa pinakiusap. Kaya ako'y umi-extra po rito ay sabi ni Attorney Asis nung una kaming magpulong, samahan mo naman kami sapagkat ang pag-uusapan po ay mas malaking usapin itong WPS na nga. West Philippine West Sea. Philippine Sea. at ang ating panauhin ngayon, resource person natin na ngayon, Attorney Asis, ay isang scientist. Scientist, opo. Madami na tayong naging guest dito, Mayor. No? Nung una, nakakasama natin si Malaya, no? Sa National Security Council. And then, of course, one time nakasama rin natin dito yung taga Department of Justice. And then, ngayon nga, scientist naman. Scientist naman. Tutulungan naman tayong ipaalam sa ating mga mamamayan gaano ba kahalaga yung West Philippine Sea pagdating naman sa mga resources po doon. Okay. So, ang kasama po natin ngayon ay isang dating Vice President for Research and Extension ng Western Philippines University na nakabase sa Puerto Princesa, Palawan. Ito po ay halos meron silang 6 na campus kung hindi ako nagkakamali na nandoon sa West Philippine Sea. At bago natin siya matawagan, siguro, ay meron muna tayo yatang intro. Okay. Ito po yung sagip kapaligiran natin na kay paring Randy Montigo. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Nagsagawa ng sabayang flag raising ceremony ang mga sailor at marine ng Philippine Navy kasama ang mga tauhan ng Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group sa mga isla ng Kalayaan Group sa West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, February 5, 2024. Ang flag raising ceremony ay isang nakagawiang aktibidad na ginagawa ng mga tropa sa mga istasyon ng Kalayaan Island Group tuwing Lunes sa Rizal Reef, Pag-asa Island, Lawak Island, Patag Island, Kota Island, Likas Island, Parola Island at Panata Island upang lalo pang pagtibayin ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Ang naturang seremonya ay nagsisilbing simbolo ng katatagan at determinasyon ng tropa na pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ang naturang aktibidad ay ginagawa ng AFP sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa Pilipinas at iba pang claimant ng mga isla sa naturang karagatan. Samantala, para naman matiyak ang presensya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea, naglaan ng pamahalaan ng 2.5 billion pesos para sa pambili ng mga bagong floating asset para sa BIPAR. Sinabi ni BIPAR spokesman Nazario Briguera na ang pondo ay gagamitin para makakuha ng monitoring control at surveillance patrol vessel at food boats na gagamitin para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China Coast Guard at militia. Sinabi rin ni Briguera na malapit nang ilunsad ng BIPAR ang livelihood activities para mapahusay ang ani ng pangisdaan at economic gains o LAYAG program sa West Philippine Sea. Kasama sa programa ng LAYAG ang National Capital Region, Mimaropa at Region 1 at 3. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Oh, yes, Mayor. Talagang maganda yung ginagawa ngayon ng ating mga puwersa dyan sa West Philippine Sea. Nagpapakita na talaga ng watawat at saka nagpa-flag ceremony doon sa Pag-asa, no? Kaya naman tuloy-tuloy hanggang sa may threat na rin eh. Oo. Hindi, tsaka maganda kasi, Mayor, ngayon nagpapakita talaga ng determinasyon yung ating pamahalaan. Okay. Na maninindigan talaga sa kanyang karapatan at ipagtatanggol yung ating napanalunan. So, very refreshing sa mga advocate for the West Philippines. Talagang nakatutulong ito para lalong sumigla at lalo pang palakasin itong ating pagsasama-sama para sa ganun ay iparamdam sa China kahit na gaano kayo kalaki
at ganun kami kaliit, kami sama-sama dito. Oo, tama. Nagkakaisa kami dito. Nagkakaisa. Yun ang I think yun ang pinakamahalagang mensahe. Na buo ang ating sambayanan, ang ating bansa, kasama lalong-lalo na pinangungunahan ng ating pamahalaan, yung paninindigan. Mahirap kasi pagka yung kaliwa kanan, pabalik at mga direksyon, hindi natin maintindihan. So, pero at saka even the science community. Kaya nga, Mayor, ang ating guest ngayon ay nagmula naman sa science community, sa scientific community. Isang scientist, si Dr. Ben Gonzales. Si Dr. Ben Gonzales. At siya po ay talagang malalim ang pag-aaral pagdating sa usaping pangisdaan. Dahil maliban sa siya ay isang graduate ng Marine Fisheries sa UP Diliman, nag-aral pa siya ng Fish Ecology sa Ichimi University at sa Kuchi University ng bansang Japan. Dalawang kilalang university sa Japan. And of course, siya din po yung dating Integrated Coastal Management Project Deputy Team Leader sa Department of Environment and Natural Resources, DNR, and former Vice President for Research and Extension ng Western Philippines University na nakabase po dyan sa Palawan. Yung pong hindi ko alam kung mamaya tatanong natin kay Dr. Ben kung gaano nga ba kalawak yung reach nung Western Philippine University diyan sa Palawan. So without further ado po, let us introduce our guest. Wala pong iba kundi si Dr. Ben Gonzales. Doc, good morning. Magandang umaga po. Programang ito at sa mga ating advocates sa environment at lalo na po sa West Philippine Sea. Thank you very much, Doc, para sa iyong pagpapaunlak sa talakayang ito. Pero sabihin mo muna sa amin, tama ba, 6 ba o 7 yung campus ng Western Philippine University diyan sa Palawan? 7 po, 7. 7. Ito. At saan nga po itong mga campuses na ito? Meron sa Busuanga, sa Calamianes, Culion, Taytay, El Nido, Puerto Princesa, Aborlan, Batarasa sa Rio Tuba, and Quezon. Masyadong marami pala yung campuses nito at halos yung buong stretch ng Palawan ay meron. Kaya maraming napapaglingkuran itong ating university ito na nandiyan sa Palawan. And I understand, Doc, na matagal ka rin na hindi lamang ikaw Vice President for Research and Extension, pero ikaw din yung nagko-coordinate ng ating Institute of Environment Governance diyan sa university, sa Western Philippine University. Opo. First time na pumunta si Tanggol Kalikasan, dalawa kami ng presidente yung nagkipag-meeting po sa office ng president. So doon po nabuo yung samahan ng TK o Tanggol Kalikasan tungkol sa pag-establish ng IEG sa university po. Kahit retired na ako ay ganun pa rin yung tema ng mga trabaho ko. Hindi makawala. Talagang yung ugaling nakabihas na ni mahirap makalimutan. Mahirap na iwanan. Ano po, Dr. Gonzales? Opo, Mayor. May naka-strings attached na . Doc, pwede bang bigyan mo lang kami ng siguro ilang rundown data kung gaano ba talaga kayaman yung ating lugar dyan sa West Philippine Sea? Actually, since 2004, may nagko-connect na si Municipality of Kalayaan. 80s pa.
kukonek na doon sa office namin. Nakausap ko yan si dating Mayor Bito Onon. Nung time na yon is ano siya, yung MAU. 1980s pa yon, no? Pumupunta na siya doon sa office kung pwedeng i-assess yung mga marine resources ng Pag-asa Island, yung Kalayaan. Yung MAU sa local government ay Municipal Agricultural Officer. Opo. So siya rin po yung sa yung fisheries nila. But yung talagang pumunta kami doon for assessment na official 2008. We did yung coral reef, mga seagrasses nila, mga macroinvertebrates, mga shells. So parang biodiversity assessment, tawagan namin noon, parang exploration kasi layo-layo. Layo masyado. Time na yon, imagine 2008. Bangka lang yung single engine yung aming sinakyan. It took us 2 days. 2 days? 2 days. Galing sa Buliluyan, sa Southern Palawan. Pero pagbalik namin, medyo madali na lang, 38 hours lang kasi sa Ulugan Bay kami. Or yung hangin. Oo. Tsaka binagyo kami doon. Stranded kami 23 days. Pero okay lang kasi lalong nagdami yung aming datos. Ang corals doon nung time na yun, medyo naka-low siya, mga 24% coral cover lang. Nung bumalik kami 2018, ganon din ang aming pinangtingnan. Ang corals ay tumaas. Naging 36% yung coral cover. Ito po sa sa paligid lang ng Pag-asa Island. Of which merong protection yung ating mga military at LGU. Ang sa labas, palagay ko, medyo masama yung doon kasi walang nagbabantay. At saka yung sinasabi nating ginagamit ng mga fishermen doon, lalo ng mga foreign fishermen, ay yun talaga yung mga illegal means, karamihan. May mga nakita pa nga yung mga fishermen natin nung nagbagyo ay shelter sila doon sa parang cove na reef, yung tago na reef. Yung pala, hindi lang pala sila doon. Lahat pala nandun, Vietnamese, Chinese. Lahat na fishermen nandun. Kaya nung bumalik sila sa island, yung sigarilyo nila sa mga comics, iba na. Vietnamese na saka Chinese. Pero doon, siyempre, in-interview namin sila. Ayun na nga, meron daw silang napansin sa boat ng China na yung may mga boulders ng corals. Yung taas early as yun, 2008. So talagang yun yung talagang parang not only are they occupying, talaga sinisira yung palagay ko yun na yung mga iniipon nila for making the structures ng islands nila. Yung pong mga baturon na kinukuha nila, nasisira yung ating corals, yun naman ang ginagamit nilang materials, construction materials dun sa kanilang. Palagay ko, Mayor. Oo. Palagay ko. Oo. Pero yung balik tayo doon sa assessment namin sa mga resources, si isda naman dumami. Dumami siya, sobra 100%. Kaya lang maliliit. Maliliit siya, yung kunti na lang yung malalaki. So siguro siyempre kawil-kawil din sila doon, 'di ba? So yung target is yung malalaki. Ang nito is, ang positive side is dumadami kasi lalaki man yung maliliit. Kaya lang dapat i-control natin yung harvest ng malalaki.
Doc, kung ikaw ang magsasabi, pwede mo bang masabi ngayon na mayaman ang karagatan na nandyan sa Kalayaang Island? Ang sobra po. Sobrang dami. Nung nandun kami, may mga times kasi palit-palit lang naman kami mag-dive eh. Pag doon ako sa taas, tinitingnan ko yung mga kasama naming fisherman, nangangawil. So, kinocompute ko yung kanilang CPU, yung catch nila, kung ilan. So, sa doon, parang 4.6 kilos ang makuha nila per hour, per person. Mataas po yan. Yung Mataas po. Nakaka-4 na kilo ka sa isang oras. Opo. Kung, Kawil yun Kung 10 oras ka, makaka-40 kilos ka. Kawil. Kawil. Tawag sa Kawil po yan. Handline. Oo. Kasi compare sa Honda Bay, dito sa Puerto, 2 point something lang eh. Ang ating catch per unit effort. So, marami talaga siya. Ang isang observation ko lang doon, yung mga lapu-lapu, isda na mga lapu-lapu, mga maya-maya, medyo mahina na nung time na yon. Sa ngayon po, Dr. Gonzales, ano pong sitwasyon ngayon dyan sa mga binabanggit ninyong lugar sa Palawan? Kaya nung bumalik kami nung 10 years after, yung corals ay tumaas yung bilang, yung cover niya, ang live. Yung isda ay dumami pero lumiit. At saka yung kanyang diversity, yung iba-ibang klase, yung bilang niya, kumunti din. So ito, kung ako magtingin, kulang lang ito sa regulation. Kulang sa regulation. So, yung anuhin lang, bigyan pansin lang yung control lang ng pagkuha ng medyo malaki. At dagdagan sana yung area, ewan ko kasi yun na nga, problema nga natin yung space eh. Kasi nagawa nilang kahit paano na protektahan si Pag-asa Island na ganun yung sitwasyon. So, kung ma-extend sana yung mga protection na yan, very promising po makabawi talaga ang yung West Philippine Sea. Dr. Ben, tama-tama, ako, galing ako sa local government unit, nag-mayor ng 18 taon, kaya nandito naman yung ating bagong USEC. Nasa kanya yung policy, yung planning at saka regulations. So binabanggit po ninyo na kinakailangan yan. At kayo naman na nandyan na siyang nangangalaga sa ating mahaba at malawak na karagatan dyan sa Palawan. At itong usapin ng West Philippine Sea. Paano po natin tatahiin at para magkasama-sama po tayo? Local government, DA at kayong mga nandyan. Actually, tawag dito. Meron tayong natawag na conference every 2 years ng International Conference on West Philippine Sea. So, ang kasama po namin dito yung TK, yung Tanggol Kalikat. Opo, isa po sila sa main partners. And kaya nga sinabi ko kanina, yung Academ, saka si TK, at saka yung mga LGUs ay yun ang magsama-sama sa hindi lang national government, kundi kailangan natin ng ibang mga stakeholders. Mapansin siguro during yung international conference na yon, si USAID kasi siya ang main sponsor. Yun nga, nakapokus doon sa sa mga scientists, mga practitioner na. No? Pero I got out of my way to invite one mayor. One mayor na Japanese sa Okinawa. So,
kasi yung idea doon is it is not only the responsibility of national government, kundi yung local government din, lalo na yung mga mangingisda is under the LGU, di ba? So ang isang initiative na malaki sana would emanate, mag-start galing doon sa mga LGU din kasi nandun talaga ang grassroots natin eh. So sa ngayon kasi marami ang national government ang pumapasok. But we are playing ng idea na yung mga mayors ay talagang ma-involved din. So yun ang connection sana. And sa lately umikot ako sa west coast ng Palawan. Yun na nga ay mga problema na rin yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Hindi naman kasi lahat na mangingisda ay pumupunta doon sa West Philippine Sea. Yung ano pala nila, yung mahahaba yung fishing period ay ang trip galing silang Palawan pupunta ng bandang Tawi-Tawi. From Tawi-Tawi dadaan sila ng West Philippine Sea bago bumalik sa mainland. Yun ang Tapos nagdadala sila ng 3 to 5 engines sa bangka nila. Kasi sa layo daw at saka tuloy-tuloy yung sumasabog. So parang una hindi ko totoo yun sir, kami pag ganyan yung trip namin, dami kaming dala na makina. Reserva. Oo. So lang ito na ang mga ngisda natin ay kulang talaga sa aid, yung parang modernization ba. So in terms of fisheries nila sa West Philippine Sea ay medyo doon pa lang sa mga gamit nila ay dehado na sila. So ibig sabihin Doc Ben, kailangan nating bigyan ng suporta yung ating mga mangingisda para ma-modernize yung kanilang mga fishing gear and vessel at para makakuha sila ng isda na papakain naman sa mga Pilipino. Kaya ako'y nangingiti, Dr. Ben, yung akin pong katabi, ang siyang Yusek, yung pong binanggit ninyo, dadalhin natin sa kanya, Yusek Asis. Actually, isa sa mga priority ni Secretary Laurel at ng buong department na suportahan yung mga mangingisda. Pero hindi na dun sa malilit na bangka. Kailangan na nating medyo itaas yung tonnage. Okay. At saka mula sa pagiging kahoy, dapat medyo hindi na kahoy. Bakal na. Ang pinaka midway is kung hindi kaya yung bakal, fiberglass. Fiberglass. Okay. Kasi isa sa mga karakteristik nito, 25 years hindi na bubulok eh. Pagkatapos, hindi ka papuputol ng kahoy. Tapos pwede mo siyang i-design na hindi lumulubog kaagad. Pwedeng lagyan ng mga kubyerta, para hindi siya agad nalulubog. Kaya ito yung mga ginagawa na naman ito. Actually, inumpisa nito as early as 2014 ng panahon natin. Pero ngayon, mukhang mas massive ang gagawin natin. Na pagdadagdag ng mga suporta sa mga mangingisda para makapasok sila doon sa mas malayong dagat na mas safe naman, Dr. Ben, at makuha nila yung biyaya at yakot na talaga namang para sa atin. Opo, para hindi sila lihado sa ibang bansa. Sabi nga nila, yung nandun kami sa Pag-asa, parang nahiya daw sila kasi pag iniimbita sila ng Vietnamese na mga fishing boat, may mga karaoke doon sa loob. So modern. Dapat i-improve yung ating mga gamit na mga mangingisda natin. Dr. Ben Gonzales, siguro po dapat nating maipaalam sa mga dating kasama ko sa lokal na pamahalaan. Ang involvement nila napakahalaga rito sa pangkabuhayan at dito po sa ginagawang pambubuli sa ating ngayon ng China.
Paano po ang inyong nasa isip dyan at ni Yusek Asis Perez para sa ganun talagang makumbinsi natin yung mga lokal na pamahala na at huwag sabihin na ano ba namang laban natin dyan, ano ba naman ang kakayahan namin dyan sa usapin ng WPS na ganyan ang ginagawa sa atin ng China. Paano po Dr. Ben? So, yun na nga, sana huwag tayo nang mawalan ng pag-asa na gano'n na lang, hayaan na lang natin ng gano'n. So, sa LGU na alam naman ni Mayor, limited masyado ang pondo. Resources. Yun ang isa sa mga problema natin, si limited yung pondo. Yung isa po si political will. So yun po, pag nagsabi na si Mayor na hindi siya interesado, medyo mahirapan na tayo diyan. Sa pagsulong ng ating advocacy. Ang pangatlo po yung capacity naman. Capacity doon sa resource management at saka yung ating kung paano mag-manage properly ng ating kapaligiran, lalo na kasama na yung marine environment natin. Ang tinitingnan ko kasi pag sinabing WPS, so malayo naman kasi masyado, so talagang malaking resources yung kailangan dito. But we can start from little things. Yun naman yung ang umpisa ng laki, di ba? Pag kulang na walang 10 centavos wala namang piso Parang gano'n. So una, yun na po si LGU ay talagang kailangan meron silang planning sa ganito para meron silang direksyon. Yung planning nila in terms of yung kanilang resource management, coastal resource management, isama na doon yung WPS kung ano ang kanilang direksyon doon, kung anong kanilang mission, vision doon. Ito naman kahit wala pang budget, basta merong plano, mas maganda na lang merong plano kaysa wala ka nang pera, wala ka pang plano. Di ba? Sabi naman kasi palagi, plano na lang tayo ng plano. Pero yun naman kasi nagbibigay ng direksyon. And later, yun na nga si IEG ay kasama na doon sa capacity building ng LGU. Mag-assist sila sa planning. Yung sama naman sila sa monitoring ng plan ng LGU na yon at lalo na sa fund sourcing. So si IEG, yun yung sana tinitingnan natin na katuwang ng mga LGU lalo na sa local. Attorney Asis, sorry po. Attorney Asis, ang local government devolved na ang agriculture, ano po? Opo. Nawala na sa national government. Wala na po. Paano po ngayon natin pag tatagpuin uli, katulad ng binabanggit ni Dr. Ben, yung resources, at sabi naman nyo kanina ay mas iba ngayon ang gagawin ng national government. Kayong nasa Department of Agriculture. Ang ating pong kagawaran ngayon sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulo at siyempre ng ating sekretaryo. Ang directive kasi kailangan yung sinasabing value chain approach. Ano po yun? So hindi lang tayo tumitingin doon sa pagpapadami ng pagkain, kundi tumitingin din tayo doon sa pagkatapos nating itanim, anong gagawin natin? At paano natin ibabalik uli yung pagtatanim? Something like, parang isang ikot. So halimbawa, pagkatapos mong makita yung lupa at saka yung dagat, anong gagawin mo sa lupa at dagat para maging produktibo? So yun ang una. Kailangan ayusin natin muna yung tinatawag nating resource base. Okay. Kagaya nito, hindi naman tayo po pwede na manguha ng isda nang hindi naman natin inaalagaan yung ating dagat. So it goes without saying na kailangan protektahan mo para
magkaroon tayo ng isda. So in that case, pwede naman ang national government tumulong. Okay. Kaya nga doon sa sinasabi ni Dr. Ben na medyo kulang sa kakayanan, ay ngayon, siyempre nandito na rin tayo, Mayor, tutulong yung national government dyan pagdating doon sa capacity building. Kaya siguro ngayon, ang mangyayari, kulang ang local government halimbawa sa mga patrol vessels, nagpapadagdag yung BIPAR ng patrol boat vessels, patrol boats. So magkakaroon ngayon ng additional support for patrolling. Maaalagaan ngayon yung dagat. Pag naalagaan natin yung dagat, dadami isda. So yun ang isang aspeto nun. Pangalawa, after na mapadami natin yung isda, mahuli ng isda, ang sunod kasing tanong dyan, nung gagawin mo sa nahuli mong isda, mabubulok. Parang nangyari ngayon, sibuyas, pinamimigay na lang ng mga taga-bigay. Yung post-harvest. Mahalaga yung post-harvest, yung facilities. Siguro, para malaman din ng ating mga kababayan, ito po ay ibinigay na po ni Secretary Lautel ang kanyang programa na medyo tawag na value chain. Kailangan tama din yung sistema ng panghuhuli. Kasi maganda na yung dagat mo, ano ngayon yung sistema ng panghuhuli? Dapat puro legal yan. Kinukuha mo lang yung sinasabi po ni Dr. Ben kanina, Mayor, na dapat hindi kinukuha yung maliliit, yung malalaki lang. Dapat humuhuli tayo doon sa mas malayo, hindi puro sa tabi. So yun yung production system. Pag nahuli mo na yan, saan mo dadalhin? Baka kulang ka sa yelo di mabubulok yung isda, mawawala ng value. So doon papasok yung post-harvest. Post-harvest support. At syempre, yung mabilis na logistics. Kagaya ho, binabanggit niya, kung mabagal yung iyong mga barko, bago makadating yung isda, medyo hampok na yun. Kaya kailangan medyo ima-manage din natin yung logistic system. And of course, fair marketing. Dapat kasi yung ating mga isda, kung pinaghirapan nila, mararamdaman naman nila yung bunga ng kanilang paghihirap. At medyo yun ang kulang na kulang. Ngayon, Attorney, Doc Ben, itong lahat ng gagawin na ito, paano ito makaka-apekto dito sa usapin ng WPS, dito sa pambubuli na ito na ginagawa ng China? Paano po? Kasi tingin namin lahat kasi yan, Mayor, economic. May kwentadang ekonomiya yan. Singapore, if you are economically well off, you are also politically and to a certain extent militarily well off. So kailangan ayusin natin yung ekonomiya natin, palakasin natin yung kapasidad ng ating mga kababayang kumita, makita nila yung kahalagahan ng West Philippine Sea dahil yun ang pinagkikitaan nila. Pinagkukunan. So, siyempre, pag nagtagni-tagni na yan, meron ng kakayahan ka, meron ka na ngayong nakikita mo na doon ang gagaling yung iyong pinagkakabuhayan, naiiba yung malasakit mo. Kahit may malasakit ka na, meron ka pang kakayahan na suportahan yung iyong pinagmamalasakitan. So, may mga ugnay-ugnay po yan. Kaya hindi siya pwedeng one solution. Maraming solusyon. Pero ang isa talaga doon, sa tingin namin, at least pananaw ng Department of Agriculture, palakasin mo yung kakayahan ng ating mga mangingisda, ng ating mga magsasaka na makapaghanap buhay, kumita, at para maprotektahan din natin naman yung ating pinagkukunan. Yung po ang magandang balita na palagay ko'y dapat i-echo ni Dr. Ben Gonzales at sa kanilang mga stakeholders dyan. Yung mga kasama natin na talagang matagal nang yan pong inaasam mula sa ating gobyernong lokal at ngayon ay sa nasyonal. Ano po, Dr. Ben? Kaya nga po meron pinadala na mga informasyon. Yung nabanggit ni attorney is on the awareness. Yung awareness, kailangan inform ang mga Pilipinos, not only yung mga matatanda, kundi yung pati mga bata. So sa ngayon pa lang, ewan ko, parang may move na ipasok na siya sa elementary yung West Philippine Sea hanggang sa college. Maganda yon kasi if you are not aware o di kaya hindi mo kilala yung isang bagay, ay hindi mo siya ma-appreciate. So kung hindi mo siya ma-appreciate, bakit mo siya proteksyonan at i-conserve? Diba? So doon talagang umpisa niyan. Pag
pag aware yung bata na ay ang ganda pala ng tsaka ng West Philippine Sea at saka atin ito. So yun ang umpisa ngayon, like pasundan ng mga babasahin o information tungkol sa anong mga isda nandyan, colorful na mga fish, mga corals, di ba? So ma-appreciate na siya kagad at the early age. So hanggang lumaki na yun. Dr. Ben, yung binabanggit ninyo, meron na po diyang sagot yung Provincial Board ng Palawan na hinihiling sa DepEd na isama na nga, i-incorporate na itong mga aralin na ito tungkol sa West Philippine Sea sa elementary, secondary at ayan. Ang ganda po yan. Yan. At dito naman sa mga initiatives ay yung youth naman, yung youth camp at mga youth forum, ayun, palakasin din sana yon. Kasi ang youth is the immediate ng kapalit ng mga generations natin. So sila talaga ang magka-cuts ng sunod na mga dekadas natin sa usapin sa West Philippine Sea. So dapat bigyan sila talaga ng magandang information and capacity para maging advocate sila ng West Philippine Sea. It's not only dito sa West Philippine side, yung buong country. Oo. So, isa yun sa kasi tinitingnan din with IEG dati, meron kaming program diyan. Pero ang si WPU kasi niya na yan, program niya yearly. Merong youth camp ang tawag doon, o youth forum. So later na nung nag-i-issue na si West Philippine Sea, yun na yung kanamihan ng mga topics na nilagay doon. May budget po yun ng university. So yun yung isang initiative sana. At saka isa pa is yun na nga yung researches natin sa West Philippine Sea ay kulang pa talaga. Malayo kasi, saka talagang malaking gagastusin sa natin sa research work. But meron naman kasi nagpartner kami sa mga universities sa UK. So mga remote sensing naman at saka hindi na kailangan pumunta ka doon eh. Mga satellite sila at saka yung climate change eh. So ito pala very interesting. By next 15 to 20 years, lumabas doon sa result na tiningnan yung water quality, yung marine environment, at saka yung kung saan pupunta yung mga isda, saka saan pwedeng lagyan ng mga marine protected areas. Ang lumabas ang magagandang areas ay dito talaga dikit sa Palawan, sa West Coast. At saka yun po yung natin, attorney, yung sa spawning area ng galunggong doon sa may Araceli banda. Yun, maganda din yun. Pababa ng Rojas. Yun yung mga na-identify doon. Parang tiningnan nila na by year dahil sa init, tumataas yung init, kumukunti yung oxygen sa dagat, dumudumi, lahat ng mga factors inipon-ipon nila, tapos tiningnan na yung kung sa ngayon ang nito, pati yung oceanographic flow. So yun po ang lumabas. So buenas talaga si Palawan, ang West Coast, yan, buo yan. Kaya siguro po, ito si China, dati niya nang alam yan. Kaya pinipilit nilang lumapit. Kasi mawawalan na sila eh. In terms of dagat. Ang mga isda dito. Dagat pero walang laman. Yun. Dahil sobra na yung init. Wala na oxygen, low productivity ang dagat. Nung nakita ko yon sa'yo, kaya pala, ginigit-git talaga nila, magagalit sila pag hindi sila nakaandyan. Kasi merong scientific base din sila eh.
Noon pa siguro nila alam. Wala na laro ito, Mayor. Kaya pala pursigido sila. Oo. At yun na nga word eh. Talagang yung pambubuli ginagawa nila, attorney. Yeah. Totoo. Parang tinitingnan ko survival eh. Ng China. China, kasi sa dami nilang pakakainin din. Bilyon ang populasyon. Oo. So medyo yun ang perspective naman sa science, ano? Nakikita natin na hindi lang pala ngayon kundi in the future ito yung mangyayari, kaya kailangan alagaan talaga natin itong ating karagatan dahil mukhang may ipon daw dito sangayon sa ating mga scientists yung karamihan ng yaman, pati yung mga spawning area. Baka mo, Doc, ha? Opo, kasi kung sobrang init, di ba, yung mga isda ay meron silang tolerable lang na temperature. Pag nagsobra yung temperature diyan, aalis yan. Hahanap yan siya ng area na kung saan lang siya pwede. Lalo na sa panganak, pag spawning, merong required na temperature diyan. So may migration Mayor no? Opo. Kasi tuna, di ba? Pag malamig na doon sa north, somewhere sa north ng Japan, ay bababa na si tuna. Papunta rito ng Philippines. Kasi hindi niya na kaya si lamig. General Santos. Ayun pala yun. Yun ang medyo bago doon. Doc, pakibanggit mo nga uli, saan pupunta yung mga isda? Dito po, ang karamihan talaga sa West Coast, nakadikit sa West Coast ng Palawan. And then ano pong mga bayan yan para mas malinaw sa amin? Dito kasama po si Coron saka Linapakan. Opo. Ang Coron, Linapakan, El Nido, West Coast ng Taytay, San Vicente, maganda. San Vicente. Opo, sunod is yun si West Coast yun, sa area ng PPUR dun sa Ulugan Bay. Okay yun, pababa nga Quezon hanggang Batarasa. Quezon. Tapos sa East Coast naman doon sa may Agutaya, Cuyo, Dumaran, Araceli hanggang Rojas. Pero pagbaba ng Rojas medyo umina na. Attorney, doon sa mga binanggit niyang bayan na yon, alin ang napapakialaman na ngayon ng China? Well, hindi pa naman sila pumapasok doon. Pero sinasabi nga ni Doc, ginigit-git tayo. Pero yung may mga lugar kasi dito, kahit Zambales, siguro kailangan din natin. Yung tong mga nagdaang mga taon, dito mga Chinese and Vietnamese poacher, pumapasok yan 40 nautical miles layo sa ating dagat. Nanghuhuli ng isda yan. At kung hindi natin maalagaan nga itong ating mga pangisdaan ito, at hindi natin palalaksin yung kapasidad ng ating mga enforcers na siguraduhin na tayo lang makakapangisda, pwedeng pumasok. Yung pong 40 nautical miles na sinasabi mo, distansya ito. Distansya. Kasi pag sinabing layo, baka isipin ng katulad ko na malayo naman pala ang China. Hindi, malapit pala yun. Malapit yun. 40. 40 sa atin. Sa atin. 40. Kaya medyo dapat yung 200 kasi sa atin lang yun. Hindi pwede makapasok din yung iba Kaya itong sinasabi ni Dr. Ben na ito na kung talagang papasok nga yung congregation at saka yung concentration ng mga yaman dito sa ating coast na ito dahil sa epekto ng klima, dito didikit lahat ng isda. Pag dumikit yung isda dito, habulin, pupuntahan. Mawawalan tayo. Kaya mahalaga na ngayon pa lang, paghandaan na natin. So, ito po sa sa bawat may salita ako, lecture, sinasama ko yan. Ang dulo po niyan ay tinatanong ko ang audience. Now we have this information. What shall we do? Ano ang ating... Diba? Oo, may informasyon na tayo Kaya nga, yung information, yun ang basis natin to do something, di ba? So, yun na.
Oo, sabi ni attorney, tama na, mag-prepare na tayo kasi mamaya, kasi yung result na yon is assuming na walang overfishing. Ano lang yun nature lang talaga yun So kung may overfishing, baka mag-iba yung takbo ng datos na yon. So ang isang tinitingnan ko is in case na talagang walang overfishing na maging totoo na ganun lahat dyan, ng isda ay sa atin na mga banda, baka sobra naman dami, hindi na rin natin ma-manage. Yung sinasabi kanina ni attorney, hulihin ba natin lahat yon? Ready ba tayo na i-export yun? Kung meron ba tayong mga facilities? Yun yung mga tanong. Yun ang sinasabi, anong gagawin natin? Given the info. Dr. Ben, Attorney Asis, nung maalaman ko na ako pala kasama rito sa ating programa ngayon, discussion natin. Pumunta ako rito hanggang kanina, mga bago mag-alas 6. Hindi pa rin malinaw sa akin kung ba't si Dr. Ben ang ating guest. At nabasa ko na lahat yung pinanggalingan niya. Galing siya ng 2 university sa Japan at yung kanyang mga ginagawa. Itong huling kanyang paliwanag na itong parte na ito, dito ko naintindihan. Nagulat din ako. Dito ko naintindihan na dito pala ang punta lahat ng mga magagandang isda at maraming isda sapagkat dito sila tama yung klima na kinakailangan. So, kung saan nandun yung maraming isda, susundan yan. Susundan. Lalo pa nga nito mga Chinese na ito. Naintindihan ko na itong bagay. Kaya kailangan pa, Mayor, paghanda na ngayon pa lang. And then, thank you, Dr. Ben, for giving us this message. Napakahalaga ng binanggit. Kahit ako, nagulat ako doon sa datos na yon. At siyempre, it's a pleasure always to have you, Doc. No? Sige po. Salamat kami sa inyo. Medyo kapusan sa oras. Sana po hindi ito huli na ating pagsasama sapagkat bukod po sa radyo, nasa TV po tayo at mapapanood nila sa YouTube itong ating pong discussion na ito na sa buong mundo ay pag interesadong ating mga kababayan ay may mapupuntahan po sila at kayo po ang magiging dahilan ng pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Okay. Thank you very much, Dr. Ben. Salamat po. Mayor, madami tayong nanonood ngayon. Gusto ko sanang batiin pero unfortunately, we don't have time for that. At this point, gusto mo nang pasalamatan ng ating kasama, si Dr. Ben Gonzales at syempre, boss. Maraming salamat sa pagpapaunlak ulit to co-host this show. Wag naman, boss. TI na lang. Dok, salamat sa inyo. Ang ganda ng Palawan. Dito sa Puerto Princesa, kami pumunta ng Coro ng El Nido. Talagang ang ganda na. Ang sabi nga ng isang foreigner, nakausap ni Mayor JT nung kami nandun, meron pa bang ganito kaganda na ibang lugar sa Pilipinas? Talagang amazed yung isang foreigner. Ang ganda. San Vicente, ang ganda ng lugar niya na nabanggit po niyo kanina. Salamat po. Salamat din po. Thank you for having me. Thank you, Dr. Ben. At siyempre po mga kaibigan, ngayon po ay ganap ng 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Overtime na tayo. Kaya po sa pangalan po ng ating kasamang si Jaylene, Mayor, at of course si kasamang Randy na siyang umuupo dito. At siyempre po sa ating mga kasamang technical, si kasamang Danny at nandito rin po si Lenlen. Ito po si Attorney Asis Perez at siyempre si Mayor Tito. Congratulations kay Attorney Asis Perez. Talagang ipinagmamalaki ka po hindi lang ng Chaong, hindi lang ng Quezon, ng Calabarzon at saka ng buong diyan po sa ginawa niya. Sapagkat hindi kayo mapapapunta riyan, hindi kayo mapapabalik diyan kung talagang hindi kayo kailangan at respetado ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos at ng ating pong DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Ako po ang inyong kaibigan with love, Tito Ojeda. Magandang umaga po.
Hanggang sa susunod sa Sabado, muli po tayo magsama-sama dito pa rin sa ating programa Kasama ng Kalikasan. Kasama ng Kalikasan. Kasama ang lahat sa pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan. Kasama ng Kalikasan. Kasama mo at kasama ng lahat sa paghatid ng mga impormasyon, balita at opinyong pangkalikasan. Tayo na at samahan na natin ang mga kasama sa radyo at telebisyon. J-Lib at Attorney Asis Perez. Isuzu Pagbilao Care, your reliable Isuzu cars and trucks dealer here in Quezon, now offers best value parts, top quality repair and maintenance services, with freebies and discounts with free meals while you wait. Call us and service assistance will be given to you, fast and efficient. Isuzu Pagbilao has the state-of-the-art tools and equipment, highly trained competent technicians and stress-free lounge. Isuzu Pagbilao, now serving you Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m. and Sunday by appointment only. Book your appointment now. Isuzu Pagbilao, along Maharlika Highway, Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Numbers to call 0956-207-9634, 0956-386-3589, 0939-605-8981, and 0932-791-1332. At Isuzu Pagbilao, pre-quick inspection and battery check. Every change oil services for 2012 models and below of D-Max, Altera, and all crosswind variants. Isuzu Pagbilao Care. Call us. Assistance received everywhere. The following is a paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Stand Up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural, kalakipang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV station sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Oro. Kay gandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kay gandang morning, Calabarzon. Magandang umaga po. Araw na naman po ng Sabado, sumasangyan naman ang programang Stand Up with Oro. Serbisyong tunay at natural. Kasama na ang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Ang inyong mga lingkod, ako po si Tandem Dave Oro. Kasama po natin si Tandem Rome Robe. Ganda morning, Tandem Rome. How are you? Magandang morning, Tandem. At siyempre sa ating mga manonood mula sa ating Free TV network na Broadcast Channel 6 at MyCat TV Channel 8. At ganoon din sa mga sumusubaybay sa ating social media channels na Stand Up with Oro Facebook page at ang ating YouTube channel. Ganoon din, napapanood tayo sa ating mga kaibigan through TriPH Media.